Nagtibo ako sa aking baglad alas 4 ng madaling araw at pagdating ko nga dito sa isang bunuan, meron akong nakitang isang isda na mahaba na tinatawag dito sa aming dual. Kaya lang ito ay patay na. Pero kinuha ko pa rin naman ito dahil pwede pang lutuin. Bago ako makarating sa malaking bunuan ay kailangan mo nang dumaan sa pangalawang area at meron din nga ako ditong nakitang isda. Ito rin ay isang dual pero ito ay buhay pa. Nang nakuha ko na ito at nailagay ko na sa lagayan, agad-agad kong sinilip ang bunuan kung merong laman. At ang una ko ang nakita ay isang ahas sa dagat, yung tinatawag na walo-walo. Dahil nga ako ay takot dito kaya hindi muna agad ako pumasok. Sinungkit ko muna ito ng silo para maitapon ko sa labas. Nang naitapon ko na ito, sinigurado ko pa rin na wala na itong kasama bago ako pumasok sa loob para kunin yung ibang isda. Medyo mahina ngayon ang huli dahil hindi masyadong lumalalim dito sa baklad dahil ngayon ay tinatawag na ayaay. Pero yung isda na nakapasok dito ay sa tingin ko sapat naman na pang ulam namin. Kahit nakukunti ang aking nakukuha dito sa baklad ay ipinapakita ko pa rin sa inyo dahil ganun po talaga sa baklad. Minsan marami ang huli, minsan naman kukunti. Minsan nangyayari din na kahit isang piraso ay walang nahuhuli ang baklad. Kaya ngayong araw ay maraming salamat pa rin sa biyaya dahil meron pa rin akong nakuha. Ang plano ko sana ay sabay ko nang ipapakita sa inyo ang huli ngayong umaga at mamayang hapon. Kaya lang, habang nagpapatubig ako kanina sa aking swimming pool ay napansin ko na sobrang bagal na umangat ng tubig. Kaya naisipan ko na laliman ito. Dahil nga hindi ko ito kaya mag-isa, kaya naisipan ko na tawagan ng aking mga tropa. Nagkataon naman na wala silang ginagawa kaya agad-agad silang pumunta. Dalawa kaming nasa ilalim at ang dalawa naman nasa itaas. Kami yung naguhukay sa ilalim para ilagay sa timba yung mga buhangin at bato. Ang isa sa itaas ay tagahila ng timba at ang isa naman ay tagapaandar ng water pump kapag ang tubig sa baba ay malalim na. Dahil nga meron kaming ginagawa kaya sinabihan ko muna si mama na siya muna magtibaw sa baklad. Meron naman daw konting huli at sapat naman na pang ulam. Inabot na rin kami ng hapon sa paghukay dahil yung bato sa ilalim ay sobrang titigas. Kahit na gusto naming madaliin pero hindi pa rin namin magawa. Hanggang sa medyo nagdidilim na ay patuloy pa rin kami sa paghukay at hindi nga namin natapos dahil yung matigas na bato ay hindi namin natanggal. Kaya napagdesisyonan namin na itigil na muna ang paghukay dahil babalik na lang daw sila bukas para matapos namin ito. Matagal na rin kayong magkakaibigan kaya yung aking pamangkin ay sobrang bilib sa amin dahil napakasuli daw ng aking mga kaibigan dahil kapag naghihingi ako ng tulong sa kanila ay agad-agad silang pumupunta. Yan kasing pagtulong nila sa akin ay walang bayad. Pameriendahin mo lang sila ay sapat na. Minsan nga kapag pumupunta sila ay meron pa silang dalang pang ulam.